So hi guys, welcome back to the channel. Nandito tayo ulit. Kuya Bongs or Christian. Ayan, so without further ado, pag-usapan natin Word of God. So, I am about to graduate this March 28th. And I praise the Lord. So, alam mo, muntik na ako, sumuko na talaga ako dito eh. I just thank the Lord sa buhay ng aking magulang. And ilang beses mo na bang kagulat-tulad ko sinabi na kaya ko mag-isa, pero na ayaw mo ng istorbo ng iba, na mas mabuti yung, alam mo, minsan inisip natin na kaya ko to, yung hindi ko kailangan ng tulong, lakas, or input, advice, counsel ng iba, 'di ba? Na feeling mo may istorbo ka o feeling mo may misinterpret ka nila. Pero sa totoo lang, ito yung talaga na-realize ko along the years. Mind you, I should have graduated 2020. But because of this attitude, I've extended all the way to 2026. So I am 6 years delayed. Hindi naman lahat yun ay dahil sa aking kalokohan. Ito ay dahil syempre nag-pandemic 2020. Tapos nagtrabaho ako. I needed to support my parents, tulungan sila. Pero totoo din nun, gusto ng magulang ko na magtapos ako. Kahit igapang nila ako. Alam naman natin mga magulang, no? So, anyway, ako naman, imbis na puro tawag nito, puro saya, puro bigat lang din naramdaman ko nung hindi ako nag-graduate. Yung pressure na dapat ito na ako, talagang sobrang tindi. Yun talaga yung dala ko. And may babala ang Word of God tungkol sa attitude na ganito. Ano yun? Ang sabi sa Word of God, Proverbs chapter 18 verse 1. Very basic, 18 verse 1. First verse. Kawikaan 18. Ang nagbubukod sa sarili ay naghahanap ng sariling nasa. So, ang nagbubukod sa sarili ay naghahanap ng sariling nasa at sumasalungat sa lahat ng magaling na pasya. So, ulitin natin, ang nagbubukod sa sarili ay naghahanap ng sariling nasa at sumasalungat sa lahat ng magaling na pasya. So, let that just sink in sa atin mga puso't isipan. I am telling you, hindi ako nagpipreach dito because I am perfect, because I am well-versed. I am sharing this because I have experienced the delay because of my disobedience. I have experienced yung hard life, yung basta, alam mo yun, nakaka-depress dahil sa disobedience ko because of the hardness of my heart. Ito naranasan ko. But I praise the Lord. I thank the Lord Jesus. Diba? Dahil ito ako ngayon, I'm about to graduate. He has given me another chance. He is truly gracious. Let's read it in English. Ang sabi, one who separates himself seeks his own desire. He quarrels against all sound wisdom. So, hindi lahat ng wisdom is from the Lord. It means sound wisdom. It means it's helpful, beneficial. It's from God. Alam niyo, yung isolation, yung paghihiwalay, hindi naman yan yung gusto mo lang mag-isa or what. Hindi naman yun eh. Kasi kailangan natin lahat yan minsan mag-meditate. Tayo yung maglumayo saglit. Siyempre, magpa-pray tayo. Pero ito na-realize ko, magnanakaw yung isolation. Ang dami niya ninakaw sa akin na kapayapaan ng mga taon, mga kaibigan, ang dami niya ninakaw sa akin na dahil lang itong isolation na to, para sa akin, kapayapaan siya. Pero hindi, kapag mag-isa ka, kapag tawag nito, wala kang kasama, you isolate yourself, mas madaling maniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Kasi wala ding nagpipigil sa'yo na, uy, tama ba yan? Siguro wag na muna. No, siguro ako may kaibigan ako na kasama ko lagi. And lagi akong humingi ng advice sa kanya. I'm really blessed. I'm really blessed. I'm really glad na tinutulungan ako ni Lord sa pamamagitan ni Kuya Jai. So, ayun, malalaman natin na mali pala yung pag-isolate kapag feel na feel mo wala ka ng pag-asa. Huli ka na.
Nalilate ka na, hindi mo na kaya. Okay? So, to everyone out there na mga young people, no, I have experienced this when I was about 18 years old, 18 hanggang 24 years old, no? Kapag kung tawag dito, pagod ka na, gusto mo nang humiwalay, gusto mo na ano, kasi feeling mo stagnant ka eh. Feeling mo hindi ka nag-grow or what. Feeling mo weak ka, kaya gusto mo humiwalay muna, hanapin ko muna sarili ko. That is a trap from the enemy. He wants to isolate you. Diba? And I believe the same way na na-isolate si Eva kay Adan, same way na na-isolate yung mga Israelites, 'di ba? Ay nadadeceive sila, nadaya sila. So, yung paghingi din ng tulong, it's not weakness. I thought it was weakness. Akala ko kasi pinapakita ko yung kainaan ko. Ako, ganito, I have failed, I have fallen again. Tapos ito ako, tumatayo ako, mukha akong banal, perfect. Role model, malala, 'di ba? Pero the Lord told me na yung paghingi ng tulong, it's not weakness. It's part of being strong. You are strong enough if you are brave enough to admit that you need help. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ano, I thank the Lord. Finally, I'm about to go up that stage na mag-graduate ako. Pero aminin ko sa inyo, hindi ko narating yun na mag-isa. Hindi ko narating yun dahil magaling si Kuya Bongs. Dahil magaling siya sa ganito ganyan. Dahil natuto na siya. I think no. Hindi ko yun narating dahil nag-mature na ako. Or kung ano pa man dahilan. Narating ko yun dahil sa panalangin ng mga magulang ko sa akin. Yun talaga mga guys. Wala nang iba. Narating ko yun. Narating ko to. The years na nandito ako sa mundo na ito, majority of the things that I have achieved, it's all because of the prayers of my parents. I'm a heart person. I'm a hard-headed person. I'm quick, easily angered. I'm impatient. I am lazy. And kung ano man mga improvements sa buhay ko, sa character ko, it's all because of my parents, most especially my mother. Ayan. I thank my mother. So, narating ko to dahil sa prayers talaga. Sa prayers ng mga nagmamahal sa akin. Ano, prayers ng mga tawag nito. Mga mga taong concerned sa akin. Kasi kapag nag-iisa ka, mas madaling maniwala sa mga boses ni Satanas na, wala na. Wag ka na. Wag mo na lang gawin, bali wala na rin naman. 'Di ba? Pero hindi po sa Panginoon 'yan, mga kapatid. So, dahil sa Diyos na hindi niya ako binitawan, hindi ka rin bibitawan ni Lord. Kung ako nagkamali ako, pero dahil lang sinunod ko, I honored my parents, I honored my mother, my father, my family. Ito ako, I'm given another chance. I have my own place, and I'm able to dream again. I'm able to see good life future for myself again. Pero way back, I was so depressed. I'm so down. So, wag natin hayaan na ikulong tayo nung pride na kaya natin. Marami akong skill, kaya ko, confident ako, articulated ako sa English. No, wag mo hayaan na ikulong tayo on the other side, nung iba naman yung hiya, nung condemnation, dun ka lang sa isang sulok kasi makasalanan ka, kasi ganito ka, ulit-ulit ka na lang. I'm telling you, ako nga eh. 'Di ba? Kailangan mo mag-build ka ng community, strengthen other people, mag-preach tayo, mag-share tayo, lumabas tayo dun sa pader na naglilimit sa atin, mga kapatid. Ano, tayo din naman nagtayo ng pader na yun eh. Yung mindset natin kasi our mindsets are the best builders. It's either it builds for us or it builds barriers against our own selves. 'Di ba? So,
Etong maganda, itong good news. Sino dito nakapasok na sa kwarto na madilim or any isolation place, 'di ba, yung mga nakulong or yung mga natrap, 'di ba paglabas mo do sa barrier, may liwanag. I am telling you, once you go out there, isa barrier ng mindset mo, yung hiya, condemnation, sadness, depression, hopelessness, whatever it is, I am telling you, there is light. So before we end, I would like to pray for everybody. Ano, and also I would pray for myself na when we call upon the name of God, natutulungan tayo ni Lord in the few remaining of our years na He direct us, dala niya tayo sa lugar kung saan tayo gusto ni Lord. Amen. So, may lamang, sige. Let's pray. Hallelujah, Lord. Heavenly Father, we come to your throne, Lord God. We worship you, we honor you, we give you praise. We praise you, Lord. We come to your throne. Help us, Lord God. Help us, Lord God. Ang iyong mga anak, Panginoon, na nakikinig na ito, sa pangalan ni Jesus, Lord God, they want clarity in their lives. They want peace. They want direction. And they want the best for their families. Lord Jesus, I ask that you help us, Lord, as we pray this prayer. Lord Jesus, come into my heart. Come into my life as our Lord and Savior. We renounce all worldliness, lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life. In Jesus' name, all of the demonic influences, all the works of the enemies that has entangled our lives, Lord, we loose our souls, our minds, our lives, our families from them. In Jesus' mighty name, we ask for your holy fire to fall in our lives, Lord God. In Jesus' name, we thank you, Lord. We bless you. Lord, tinatanggap na namin yung kabutihan, kagandahan, loob ng iyong puso. We honor you. We bless you, Abba Father. We thank you, Holy Spirit. Mang Diyos, purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Binibigyan namin puso, aming buhay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yun lamang, guys. And thank you for listening. Thank you for tuning in once again. And yung TikTok natin, guys, TikTok account, I'm using it to sell stuffs to support the ministry. So if you'd like to support the ministry, like and subscribe this page, and also you might want to check our TikTok page, which is Kuya Bongs. So yun lamang. Thank you, and Jesus loves you. Bye bye.